Si Amara Celestina Villapaña ay kilala sa baryo ng San Marcelino, hindi lamang dahil sa kanyang kakaibang anyo, kundi dahil na rin sa kanyang pagiging tahimik at mapagkumbaba. Ang kanyang mga mata, malaabo, at tila lagi may iniisip ay naging usap-usapan ng mga tao. Si Amara, may lahing dayuhan iyan. Madalas marinig niyang bulong-bulungan. Ngunit para kay Amara, ang kanyang lahi at mga mata ay bahagi lamang ng kwento niya. Hindi ito ang buod ng kanyang pagkatao. Siya ay iniwan ng kanyang mga magulang noong siya'y paslit pa lamang, at ang tanging pamilya niyang naiiwan ay ang kanyang lola, si Aling Basyang. Si Aling Basyang ay isang kilalang mambabatok sa kanilang lugar, isang tradisyong minana mula sa kanilang mga ninuno. Bukod dito, siya rin ay bihasa sa panggagamot gamit ang mga halamang gamot at orasyon. Sa ilalim ng pangangalaga ni Aling Basyang, natutunan ni Amara ang halaga ng pagiging masipag at matiyaga. Sa umaga, tinutulungan niya ang kanyang lola sa pag-aani ng mga halamang gamot. Sa hapon, tinuturuan siya nitong magbasa at magsulat gamit ang lumat gasgas na libro na iniwan ng kanyang yumaong lolo. Ngunit hindi lahat ng tao sa baryo ay mabait kay Amara. Sa kanyang mapuputing balat at kulay abong mga mata, siya'y madalas na napagkakamalang mayabang o ibang-iba sa kanilang lahi. Tingnan mo yung mata ni Amara, para siyang duwende, ang kantsaw ng mga bata sa eskwelahan. Ngunit sa halip na magalit, si Amara ay ngumiti lang at inalala ang sinabi ng kanyang lola. Huwag kang magpapadala sa sinasabi ng iba. Tandaan mo anak, ang puso ang pinakamahalaga. Ngunit kahit ganoon, hindi maitatanggi ni Amara na minsan ay umiiyak siya mag-isa sa tabing ilog, tinatanong kung bakit tila hindi siya matanggap ng ibang tao. Isang araw, habang nagbabasa siya ng isang luma at gulagulanit na libro sa ilalim ng punong mangga, tinanong siya ng kanyang lola, Amara, bakit ba paborito mo iyang libro na iyan? Ngumiti si Amara. Dahil ang bida po rito, isang simpleng babae lang, pero nagawa niyang makahanap ng kayamanan sa simpleng bagay. Ngumiti rin si Aling Basyang. Tandaan mo anak, minsan, ang yaman ay hindi laging nakikita ng mata. Minsan, ito'y nasa puso o nasa mga kaalamang dinadala mo. Pagkalipas ng ilang taon, nang pumanaw si Aling Basyang, naramdaman ni Amara ang lalim ng pag-iisa. Wala na siyang pamilya, at ang kanyang tanging alaala sa kanyang lola ay isang kahong kahoy na mahigpit na isinara ng matanda. Sa loob ng kahon, may mga sinaunang tala, mga larawan, at ilang bagay na tila nagkukwento ng isang lihim na hindi pa niya nauunawaan. Dahil sa hirap ng buhay, kinailangan ni Amara na humanap ng trabaho. Siya'y mamasukan bilang tagalaba at tagalinis sa iba't ibang bahay sa bayan. Sa bawat araw na ginugol niya sa pagkuskus ng sahig at paglalaban ng damit, naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Hindi ang trabaho ang nagpapakababa sa tao. Ito'y ang pagtrato mo sa kapwa. Kaya't kahit mabigat ang trabaho, nanatili siyang magalang sa mga amo niya at maingat sa kanyang gawain. Isang araw, habang naglilinis sa bahay ng isang mayamang pamilya sa bayan, isang Amerikanong misyonaryo ang napansin ang kasipagan ni Amara. Si Mr. Samuel Parker, isang kilalang tagapagturo sa kanilang simbahan, ay napahanga sa kanyang dedikasyon. Napansin din ni Mr. Parker ang kahon na laging dinadala ni Amara. Anong meron sa kahon na yan, Amara? Tanong nito. Ngumiti lamang si Amara at nagsabi, Alaala po ng aking lola. Nagkaroon sila ng ilang pag-uusap at unti-unti, napansin ni Mr. Parker na si Amara ay hindi lamang masipag, siya rin ay matalino at may mabuting puso. Sa kabila ng kanyang estado sa buhay, nanatili siyang tapat, masikap, at mapagpakumbaba. Isang araw, inalok ni Mr. Parker si Amara ng tulong. Amara, wika niya, nais kong tulungan kang makahanap ng mas magandang oportunidad. Marami akong kilala sa Amerika na maaaring tumulong sa'yo. Noong una, nagdalawang isip si Amara. Pero nang maalala niya ang mga pangarap na ibinahagi ng kanyang lola, ang pangarap na balang araw,
Ang kanilang lahi at kasaysayan ay maipagmamalaki niya. Tinanggap niya ang alok. Kung ganoon, kailangang mong maghanda, sabi ni Mr. Parker. Ang proseso ay hindi madali, pero alam kong kakayanin mo. Sa sumunod na mga buwan, tinulungan ni Mr. Parker si Amara sa mga kinakailangang papeles at pagsasanay. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, buong tapang siyang nagpaalam sa kanyang bayan. Ang kanyang dala-dala lamang ay ang ilang pirasong damit, ang pabaon ng kanyang lola na halamang gamot, at ang kahong-kahoy na pilit niyang binabantayan. Bago siya umalis, huminto siya sa harap ng puntod ng kanyang lola. "Lola," wika niya, "pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tuparin ang mga pangarap natin." Hawak niya ang kahon, at kahit hindi niya alam ang lahat ng laman nito, dama niyang iyon ang susi sa pag-abot ng kanyang kapalaran. Sa harap ng walang kasiguraduhan sa Amerika, dala niya ang tiwala na ang kanyang pagiging masipag, mahinhin, at mapagpakumbaba ay magdadala sa kanya sa mas magandang kinabukasan. Pagdating ni Amara sa New York, ang una niyang naramdaman ay ang bigat ng hangin. Parang mas magaspang, mas malamig, at mas mabilis kaysa sa nakasanayan niya sa probinsya. Naglalakihan ang mga gusali, at sa bawat kanto'y parang may bagong mundo ng mga tao, kotse, at ilaw na hindi natutulog. Nang unang hakbang niya sa loob ng Griffith Systems, isang global tech conglomerate na kilala sa kanilang makabagong software at hardware solutions, daman niyang malayo na siya sa buhay niyang nasa baryo. "Good morning," bati ni Mr. O'Connell, ang supervisor ng janitorial staff. Matangkad at malaki ang lalaki, may buhok na puting-puti, ngunit laging seryoso ang mukha. Pinakilala siya ng kasamang Pilipinong janitor na si Joseph. "Amara, siya ang boss natin. Basta sumunod ka lang sa mga patakaran, hindi ka mapapagalitan." Ngumiti si Amara. "Opo, sir." Sa umpisa, simple lang ang buhay niya sa Griffith Systems. Kailangan niyang linisin ang malalaking conference room, mag-ayos ng mga upuan, at punasan ang mga glass panels na tila walang katapusan sa taas at lawak. Wala siyang sinasabi kundi, "Good morning" at "Excuse me." Sa bawat hagod ng basahan, natututo siyang mag-obserba sa paligid. Napansin niya kung paanong nag-uusap ang mga empleyado tungkol sa mga proyekto, mga salitang hindi niya lubos maintindihan noong una: API integration, cloud scalability, machine learning. Ngunit kahit ganito, hindi maiwasan ni Amara na makinig, kahit hindi siya parte ng mga pag-uusap. Hindi nagtagal, napansin ng iba na tila swerte si Amara. Bakit parang hindi siya napapagalitan kahit laging late ang pagpunas niya ng glass doors? Reklamo ng isa niyang kasamahan na si Cindy. Parang laging nakangiti pa rin si Mr. O'Connell kahit hindi perfect ang gawa niya. Sa likod ng mga bulong, nanatili siyang tahimik. Hindi naman kasi talaga siya perpekto. Alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan tungkol sa tamang paglilinis ng ganito kalaking opisina. Ngunit pinagsisikapan niyang maging masinop, maging maingat, at higit sa lahat, maging magalang sa lahat ng tao, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ng ranggo. Ang hindi alam ng mga kasamahan niya, tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, si Amara ay nauupo sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng apartment na inuupahan niya. Dala ang kanyang luma at gasgas na laptop, binubuksan niya ang mga online courses sa information systems. Gamit ang mga libreng modules, step-by-step tutorials, at minsan ay mga forum threads na binabasa niya ng paulit-ulit, unti-unti niyang naintindihan ang mga konsepto ng coding, software development, at network architecture. May mga gabing halos hindi siya natutulog, ngunit nagiging sapat ang 2 oras na pahinga upang harapin muli ang panibagong araw ng paglilinis. Isang gabi, habang sinusubukan niyang i-debug ang simpleng program na nakita niya sa isang open source repository, naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola. "Amara," sabi ng matanda noon, "ang utak ng tao ay parang lupa. Kapag palaging sinasaliksik at dinidiligan ng kaalaman, tutubo ito kahit gaano pa kaliit ang binhi." Napangiti siya habang iniisip ang kahong-kahoy na nasa ilalim ng kanyang higaan. Nandoon pa rin ang lumang notebook ng kanyang lola, puno ng mga diagram at formulas
na hindi niya lubos maunawaan noong bata pa siya. Subalit ngayon, tila nagkakaroon ng kahulugan ang bawat guhit at tala. Sa tuwing bumabalik si Amara sa opisina, mas nagiging alerto siya. Kapag may naiwan ang mga programmer na mga whiteboard na puno ng equations at flowcharts, lihim niya itong kinokopya sa kanyang notebook. Amara, bakit ang tahimik mo? Parang palagi kang may iniisip. Tanong ni Joseph isang hapon. Ngumiti siya, ngunit hindi na sumagot. Sa bawat araw na dumadaan, lalong lumalawak ang kanyang kaalaman sa coding at software architecture, hanggang sa dumating ang araw na nakagawa siya ng simpleng web application gamit ang natutunan niya mula sa libreng resources. Hindi ito napapansin ng mga tao sa paligid niya. Ang tahimik na janitress, palaging nakayuko habang punong abala sa pagpupunas ng conference table. Pero ang totoo, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip ng mga algorithms, sa pagsasaayos ng mga data structures, at sa paghahanap ng mas mahusay na solusyon para sa mga isyong naririnig niyang pinag-uusapan ng mga empleyado sa labas ng conference rooms. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang nalalaman niya. Hindi rin niya sinabi kahit kanino ang kanyang mga pagsisikap. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, may araw na darating na magagamit niya ang mga natutunan niya, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga tao sa paligid niya. Hanggang sa mga oras na iyon, nanatili siya sa kanyang pwesto. Hinihintay ang tamang pagkakataon, habang patuloy na nagpapakabuti sa lahat ng aspeto ng kanyang trabaho. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng New York, at sa tahimik na mga gabi ng pag-aaral, ang janitress na si Amara ay unti-unting nagiging isang tao na hindi lang malinis sa trabaho, kundi isang bihasa sa mga bagay na akala ng iba'y imposible para sa kanya. Ngunit ang lahat ng ito, pinili niyang itago sa kanyang sarili. Isang tahimik na paglalakbay patungo sa kung anuman ang susunod na kabanata. Si Gideon T. Albrecht ay isang pangalan na kalakip na ng tagumpay sa industriya ng teknolohiya. Mula sa isang simpleng batang itinapon sa foster care system, nagawang buuin ni Gideon ang isang imperyo sa tulong ng kanyang sipag, talino, at hindi matatawarang determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga achievements, ang pagiging pinakamataas na leader ng Griffith Systems, ang dami ng kanyang mga patent, at ang respeto ng kanyang mga kapwa-bilyonaryo, walang bakas ng kasiyahan sa kanyang personal na buhay. Para kay Gideon, ang ideya ng pag-ibig at relasyon ay hindi bahagi ng kanyang plano. Hindi ito makakapagdagdag ng halaga sa kanyang kumpanya, kaya't tinanggal niya ito sa kanyang listahan ng mga bagay na importante. Madalas na tahimik si Gideon sa opisina. Kung hindi siya abala sa paglikha ng mga bagong proyekto, karaniwan siyang nakaupo sa kanyang mesa, nagpaplano ng mga strategic acquisitions o nagbabasa ng mga technical reports. Sa araw-araw na routine niya, halos hindi niya napapansin ang mga ordinaryong bagay sa paligid. Ngunit isang araw, habang dumadaan siya sa hallway papunta sa isang conference room, isang tanawin ang tumigil sa kanyang mga hakbang. Isang babae ang nakaluhod sa harap ng isang whiteboard, hawak ang pambura. Hindi ito kakaiba. Maraming janitor sa Griffith Systems at madalas niyang nakikita ang mga ito sa ganitong gawain. Ngunit ang babaeng ito, may kakaiba. Hindi niya maipaliwanag, ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang kilos. Sa halip na mabilisan lang napunasan ng board, tila nag-iisip siya ng malalim habang ginagawa ito. Ang mga mata niya, bagaman hindi direktang nakatingin sa kanya, ay tila may lalim na hindi pangkaraniwan. Matagal na nakatitig si Gideon bago siya nagpatuloy papunta sa meeting. Pagkatapos ng araw na iyon, parang laging napapansin ni Gideon ang janitress na ito. Ang kanyang trabaho ay tila napakasimple, ngunit ang kanyang presensya ay hindi madaling kalimutan. Isang araw, habang nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina, muling dumaan si Amara sa kanyang harapan. Napansin niya kung paano ito maingat magtrabaho, paano nitong sinisigurong walang maiiwang mantsa sa bawat sulok ng opisina. Naisip ni Gideon, bakit siya parang natatangi sa lahat ng empleyado rito? Gideon, sabi ng kanyang COO sa isang meeting, bakit parang wala ka sa focus? May problema ba sa bagong project? Umiling si Gideon. Wala.
Everything's fine. Pero alam niyang may gumugulo sa kanya. Hindi trabaho, hindi shareholders, kundi ang simpleng presensya ng babaeng janitress. Isang beses, habang nagtatrabaho si Amara sa likod ng isang conference room, hindi niya napansing tahimik na nakatayo si Gideon sa pinto. Pinanood siya nito habang sinasara niya ang takip ng whiteboard marker. Nang biglang napalingon si Amara, nagkatitigan sila. "Pasensya na po, sir," sabi ni Amara, agad na nagbababa ng tingin. "Natapos ko na pong linisin. Aalis na po ako." "Hindi naman kita pinapaalis," sagot ni Gideon. "Ginagawa mo lang ang trabaho mo." Tumango si Amara at umalis, ngunit naiwan kay Gideon ang hindi maipaliwanag na interes sa kanyang tahimik at mahinhing presensya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang balewalain ito. Binalik niya ang focus sa trabaho, sa mga board meetings, sa mga investor calls. Pero kahit anong gawin niya, hindi maalis sa isip niya ang imahe ng babaeng iyon na tila laging may iniisip habang naglilinis ng mga conference room. Sa isang pagkakataon, naabutan niyang muli si Amara sa hallway. Hindi na siya nagdalawang isip. "Miss, ano nga ulit ang pangalan mo?" tanong ni Gideon. Nabigla si Amara sa tanong ng boss ng buong kumpanya. "Amara po, sir. Amara Villapanya." Tumango si Gideon. "Galing ka ba rito sa New York?" Umiwas ng tingin si Amara at bahagyang ngumiti. "Hindi po, taga Zambales po ako, sa Pilipinas." "Pilipinas?" ulit ni Gideon, tila pinapaisip ang sagot. "Gaano ka nakatagal dito sa kumpanya?" "Mahigit 1 taon na rin po," sagot ni Amara. "Magdadalawang taon na sa susunod na buwan." Tumango-tango si Gideon. "Mukhang masipag ka sa trabaho." Namula ang mukha ni Amara. "Salamat po, sir." Hindi na nagsalita pa si Gideon at nagpatuloy na siya sa kanyang lakad. Pero sa bawat simpleng usapan nilang dalawa, tila may nabubuo sa isip ni Gideon. Alam niyang hindi angkop para sa isang CEO na masyadong magtuon ng pansin sa isang janitress. Pero bakit parang gusto niyang alamin pa ang tungkol kay Amara? "Gideon, dapat itutok mo ang atensyon mo sa boardroom," paalala sa kanya ng kanyang chief of staff sa isang late-night briefing. Pero sa tuwing naiwan siyang mag-isa sa opisina, lumulutang sa isipan niya ang simpleng imahe ni Amara na tahimik na naglilinis. Para bang ang mga kilos niya ay hindi ordinaryo, kundi may kahulugan. Minsan, nahuli niyang muli si Amara na naglilinis ng whiteboard, tila nakatitig sa mga equation na naiwan ng mga developer. Nakatayo lang si Gideon sa pintuan, nagmamasid. Napaisip siya. Sino ba talaga ang babaeng ito na tila may kakaibang presensya? At bakit hindi niya kayang iwaksi sa isipan ang imahe ng simpleng janitress na tila may misteryong tinatago? Isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Gideon sa koridor ng Griffith Systems, napansin niyang may naiwanang ilaw sa conference room na karaniwang ginagamit ng kanyang top developers. Bahagya siyang tumigil, nagdadalawang isip kung sisilipin ito. Walang ingay sa paligid, tanging mahihinang tunog ng mga keyboard at malalayong boses mula sa mga late-night shifts sa R&D floor ang maririnig. Dahan-dahang binuksan ni Gideon ang pinto at tumambad sa kanya ang isang hindi inaasahang tanawin. Si Amara, nakatayo sa harap ng whiteboard na puno ng mga complex algorithm code. Nakakunot ang noo ng dalaga, tila seryosong pinag-aaralan ang mga equation na iniwan ng engineering team kaninang umaga. Napansin niya ang pagkagulat sa mukha ni Amara nang mapansing may tao sa likod niya. "Sir," biglang sambit ni Amara, agad ibinaba ang whiteboard marker na hawak niya. "Pasensya na po, hindi ko sinasadya." Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, tinignan ni Gideon ang board. Tila binubura ni Amara ang bahagi ng equation, isinusulat muli sa mas malinis at mas maayos na paraan. Halos walang nagbago sa formula, ngunit napansin ni Gideon na ang pagkakaayos ng code ay mas madaling maintindihan. Ibinuka ni Gideon ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Alam niyang ang nakikita niya ngayon ay higit pa sa simpleng interes ng isang janitress sa coding.
Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga equations na ito? Tanong ni Gideon matapos ang ilang saglit ng katahimikan. Nag-alangan si Amara bago sumagot. Konti lang po, sir. May nakita kasi akong kaparehong example dati sa isang libro. Anong libro? Tanong ni Gideon, hindi makapaniwala. At paano mo naiintindihan ito? Lumang reference book po ng computer architecture. Tapos po, sinubukan ko lang pong intindihin ang mga variable. Hindi siya kumibo agad. Hindi maikakailang may kakaiba sa dalagang ito. Ang simpleng janitress, na tila ordinaryong empleyado lamang sa kumpanya, ay may kakayahang basahin at pag-isipan ang mga high-level algorithm code na nahihirapan pa ang ibang developers niya. Kung ganun, sabi ni Gideon, sumama ka sa akin, may ipapakita ako. Naglakad silang dalawa patungo sa isang maliit na simulation lab na hindi masyadong nagagamit sa mga oras na iyon. Habang naglalakad, tahimik si Amara, parang iniisip kung ano ang mangyayari. Si Gideon naman ay tila hindi mapakali, ang utak ay abala sa mga tanong. Paano nagkaroon ng ganitong kakayahan ang isang janitress? Ano pa ang alam niya na hindi sinasabi? Ngunit sa kabila ng lahat, naisip niyang subukan muna ang dalaga bago magbigay ng anumang hinala. Pagdating nila sa lab, pinakita ni Gideon ang isang ongoing simulation test na hindi pa matapos-tapos ng team niya. Kung naiintindihan mo ang mga equations sa whiteboard, baka magawan mo ng paraan ito. Wika niya habang itinuturo ang malaking screen. Isang maliit na error ang nagpapabagsak sa buong simulation at hindi pa mahanap ng mga lead engineers ko kung nasaan ito. Nagtaka si Amara, ngunit tumingin sa screen. Sa kabila ng kaba, inisip niya ang mga natutunan mula sa lumang notebook ng kanyang lola. Unti-unti, sinimulan niyang ilahad ang ilang formula, inilipat ang ilang variable, at binago ang sequence ng isa sa mga algorithms. Pagkatapos ng halos 5 minuto, sinubukan nilang i-run muli ang simulation. At sa kanilang pagkabigla, tumakbo ito ng maayos. Tumingin si Gideon kay Amara, hindi makapaniwala. Paano mo nagawa iyon? Nagkibit balikat si Amara. Kinuha ko lang po mula sa natutunan ko dati. Napaisip si Gideon. Alam niyang kailangan niya ng sagot sa tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Ipinatawag niya ang HR kinabukasan. Gusto kong ipasok si Amara sa training program ng R&D department, anunsyo niya. Kahit sa trial basis lang, may potential siya. Nagulat ang HR representative. Sir, janitress po siya. Alam ko, pero gusto kong bigyan siya ng pagkakataon. Siya ang nakakita ng error sa simulation natin. Dahil CEO si Gideon, walang nagawa ang HR kundi sundin ang utos. Sa mga susunod na linggo, nakitaan ng husay si Amara sa training. Bagamat tahimik pa rin siya, unti-unti siyang natutong makihalubilo sa mga developers. Nagiging aktibo na rin siya sa mga discussion forum ng kumpanya at nagbibigay ng mga solusyong hindi inaasahan ng iba. Ngunit sa kabila ng kanyang husay, nanatiling misteryo kung saan niya natutunan ang lahat ng ito. Kapag tinatanong siya ng mga kasamahan kung saan siya nag-aral, niningitian niya lang sila at sinasabing, galing lang po sa mga librong binasa ko. Hindi sila naniniwala, pero wala silang magawa kundi tanggapin na magaling talaga si Amara. Samantala, si Gideon ay lalong nahuhumaling sa presensya ng dalaga. Palihim niya itong pinagmamasdan sa mga meeting, sinasabayan ng casual na usapan sa cafeteria, at minsan ay sinasadyang dumaan sa training area para makita siya. Hindi niya maipaliwanag, pero may kung anong lakas na nag-a-attract sa kanya kay Amara. Hindi lang dahil sa kanyang talino, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Tahimik, mapagkumbaba, ngunit puno ng misteryo. Ang simula ng mas malalim na koneksyon ni Gideon at Amara ay nag-ugat sa mga tila ordinaryong pangyayari. Sa bawat pagdaan nila sa mga makikitid na hallways ng Griffith Systems, palaging may ilang segundong pagkakatitigan. Kung minsan ay casual lang, isang simpleng good morning na sinagot ng mahinhing ngiti ni Amara. Ngunit sa kalaunan, ang mga pagbati ay naging maikling usapan sa elevator. Kumusta ang training? Tatanungin ni Gideon, at sasagot naman si Amara ng, mabuti naman po sir.
Minsan, napapahaba pa ang kanilang usapan. Minsan, habang nasa cafeteria, biglang naupo si Gideon sa parehong mesa ni Amara. "Ang sarap pala ng sandwich dito," wika niya, bagaman alam ng lahat na bihira siyang kumain sa cafeteria. Hindi inaasahan ni Amara ang paglapit ng CEO. "Masarap nga po," sagot niya. Pero baka sa mukha niya ang pagkabigla. "Hindi ko po akalain na kumakain kayo dito." Nakangiti si Gideon. Nakakapagod din kasing kumain mag-isa sa opisina. Besides, it's nice to see the team enjoying their breaks. Tumingin siya kay Amara, na tila nagpipilit maging kampante. Napansin ni Gideon ang maingat na kilos ng dalaga, laging maayos, laging magalang. Ngunit sa likod ng kahinhinan nito, naroon ang misteryo na lalong humila sa kanyang atensyon. Sa paglipas ng panahon, mas naging madalas ang kanilang pag-uusap, sa elevator, sa tech labs, o kahit sa lobby. Si Gideon, na dati kilala bilang isang workaholic at detached na boss, ay tila nagiging mas approachable. Nakapansin din nito ang ibang empleyado, pero hindi nila magawang magtanong. "Sir, would you like to proceed with the quarterly report now?" Tanong ng isang assistant, habang naglalakad si Gideon papunta sa lab, ngunit tila wala sa sariling sumagot siya ng, "Sure, I'll look at it later." Sabay tanaw kay Amara sa kabilang dulo ng pasilyo. Si Amara naman, bagamat sanay nang maging sentro ng pansin dahil sa kanyang kahangahangang performance sa R&D, ay unti-unting naguguluhan sa mga pagbabagong nakikita niya kay Gideon. Ang makapangyarihang CEO na ito, na kilalang walang oras sa personal na buhay, ay biglang nagiging interesado sa mga bagay na dati tila wala siyang pakialam. Naisip ni Amara, bakit siya? Hindi siya sanay na magkaroon ng ganitong klaseng atensyon, lalo pat galing ito sa pinakamataas na tao sa kumpanya. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, pinuntahan siya ni Gideon sa lab. "Amara," tawag nito, "may isang charity gala sa susunod na linggo. Gusto kong samahan mo ako." Nabigla si Amara. Ako po, sir. Baka hindi po ako bagay." "In that case, I'll make sure you'll have something to wear," putol ni Gideon. "It's not about the dress or the impression. Gusto kong ipakita mo sa kanila kung sino ka." Hindi makatanggi si Amara sa tono ni Gideon. Hindi ito utos. Ito'y alok. Isang imbitasyon na tila may mas malalim na dahilan. Sa gabing iyon ng gala, unang nasilayan ng publiko si Amara. Hindi na siya ang janitress o ang tahimik na R&D trainee. Sa gabay ng personal stylist na pinadala ni Gideon, nakasuot siya ng eleganteng gown at kaunting makeup, ngunit nanatili ang kanyang likas na kahinhinan. Nang dumating sila sa venue, halos lahat ay napalingon. Sino ang babaeng ito na kasama ng Griffith Systems CEO? Nagtanong-tanong ang mga tao, ngunit wala silang makuhang sagot. "Who's the lady with Mr. Albrecht?" Bulong ng isang kilalang tech journalist. "Is she a new executive?" She's not even in the upper management," sagot ng isa pang bisita. "She's just a trainee, I think. Or maybe she's related to him?" Ngunit sa kabila ng mga usap-usapan, nanatiling composed si Amara. "Just smile," bulong ni Gideon habang papunta sila sa kanilang mesa. "You're doing great." "Sir," mahinang sagot ni Amara, "I'm not sure if I should be here." "Amara," sagot ni Gideon, tumingin ng diretso sa kanya. "You're exactly where you need to be." Sa kalagitnaan ng gala, nagbigay ng maikling speech si Gideon tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga hindi inaasahan. Bagamat hindi niya direktang pinangalanan si Amara, malinaw sa tono ng kanyang pananalita kung sino ang tinutukoy niya. "Sometimes, you find brilliance in the least likely places," wika niya. "And when you do, it's your responsibility to nurture it, to let it grow, and to let the world see what it can truly achieve." Ang presensya ni Amara sa gabiring iyon ang naging headline ng ilang tech blogs kinabukasan. Who is the mystery woman at Griffith Systems Gala? Gideon Albrecht's surprising +1 shocks industry. Ngunit bago pa man lumaki ang usap-usapan, nagsalita si Gideon sa isang internal memo na nilabas ng PR team. "Miss Villapana is a valued part of our team. Her skills and dedication deserve recognition, not scrutiny."
Tumigil ang mga chismis. At kung meron man, hindi na ito lumabas sa publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti ring nabuo ang relasyon ni Gideon at Amara. Hindi ito biglaan. Ito'y nagsimula sa mga simpleng pag-uusap hanggang sa mas mahaba pang mga oras ng pagtatrabaho sa isang proyekto. Ngunit sa likod ng kanilang unti-unting paglalapit, may mga matang nagmamasid. Mga taong hindi natutuwa na ang isang ordinaryong empleyado ay napapalapit sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ang kwento ni Amara sa Griffith Systems ay tila isang fairy tale na biglang bumaliktad. Sa kabila ng kanyang sipag at husay sa trabaho, hindi lahat ng tao ay natuwa sa kanyang biglaang pag-angat mula sa janitorial staff papunta sa R&D training program. Si Felicia Brome, ang head ng HR, ay isa sa mga taong hindi natuwa sa naging espesyal na atensyon ni Gideon sa dalaga. Matagal nang may lihim na pagtingin si Felicia kay Gideon. Sa mga board meetings at company events, palagi niyang sinisiguradong nasa unahan siya ng linya. Kahit sa mga simpleng coffee breaks, ginagawa niyang pagkakataon ang bawat minuto upang mapansin siya. Ngunit kahit ano pang gawin niya, tila walang nakikitang romantikong senyales si Gideon. Kaya't noong nagsimulang mapansin ni Gideon si Amara, hindi napigilan ni Felicia ang selos. Nagsimula siyang magtanong-tanong. Mula sa mga kasamahang janitor ni Amara hanggang sa mismong training supervisor, inisa-isa niyang hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa dalaga. Sa tuwing may natutuklasan siya, lalong umiinit ang kanyang ulo. Wala man lang itong college degree? Tanong niya sa isa sa kanyang assistant. Paano nakapasok sa R&D program ang isang tulad niya? Si Gideon mismo ang nag-request, sagot ng assistant, takot na makipagtalo kay Felicia. Dahil sa galit, nagpa-schedule si Felicia ng special meeting kasama ang ilang mga board members. Sa meeting na iyon, inihain niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang kakulangan ng credentials ni Amara, ang kawalan nito ng karanasan sa tech industry, at ang hindi pangkaraniwang pagtrato ni Gideon sa kanya. I'm not saying she's not talented, sabi ni Felicia. But how can we maintain our company's standards if we allow someone without proper qualifications to be part of the R&D team? Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang usap-usapan sa buong kumpanya. Ang dating tahimik na paligid ng opisina ay napuno ng mga bulong-bulungan. Narinig mo ba? Yung janitress daw na napunta sa R&D, wala palang diploma, sabi ng isang empleyado sa pantry. Talaga? Paano siya napunta dun? Tanong ng isa pa. Ewan, baka naman kasi magaling magpa-cute kay Sir Gideon, sabat ng isa na ikinatawa ng iba. Hindi lingid sa kaalaman ni Amara ang mga chismis. Sa bawat pagpasok niya sa office, ramdam niya ang mga matang nakatingin, mga bulong na tila kutsilyong tumatama sa kanyang likod. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit niyang pinanatili ang kanyang dignidad. Hindi siya nagreklamo, hindi siya lumaban. Patuloy lang siyang nagtrabaho, kahit na unti-unti nang bumabalik ang dati niyang trabaho bilang janitress. Isang araw, ipinatawag siya ni Felicia. Miss Villapaña, sabi nito ng malamig. I regret to inform you that due to certain discrepancies in your credentials, we have to pull you out of the R&D program and reinstate you to your original position. Tahimik lang na tumango si Amara. Wala siyang sinabi. Walang paliwanag na ibinigay si Felicia, ngunit alam ni Amara na ito'y higit pa sa kanyang resume. Ito'y dahil sa inggit, dahil sa galit ng mga taong hindi makapaniwalang ang isang tulad niya ay maaaring magtagumpay. Samantala, si Gideon ay tahimik na rin. Ang dating mainit na relasyon nila, ang mga simpleng usapan sa cafeteria, at ang mga paglalapit-lapit sa hallway ay unti-unting nawala. Hindi malinaw kay Amara kung ito ba'y dahil sa pressure ng board o dahil sa hiya ni Gideon sa naganap. Pero sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng malamig na pagtrato ng CEO na dati nagbibigay ng inspirasyon sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, lalong napalalim ang lihim ni Amara. Hindi niya sinabi sa kahit sino ang tungkol sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang mga natutunan mula sa lumang notebook ng kanyang lola o sa tunay niyang kakayahan. Pilit niyang inililihim ang kanyang nakaraan sapagkat alam niyang ang bawat detalye
ay maaaring magamit laban sa kanya. Ngunit habang pilit niyang nililimot ang lahat ng ito, lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Bakit ba kailangan ko pang ipaglaban? Bulong niya sa sarili isang gabi habang naglilinis ng conference room. Siguro, hindi talaga para sa akin ang lugar na ito. Sa bawat pagpunas niya ng whiteboard, pilit niyang tinatanggal ang mga natirang equation na minsang naging inspirasyon niya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang ang lahat ng ito'y pansamantala lamang. May plano siya. Isang plano na hindi pa kayang intindihin ng mga tao sa paligid niya. Sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon, alam ni Amara na darating ang araw na mailalabas niya ang tunay niyang kakayahan. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang maghintay, magtiis, at magpakatatag. Pag-uwi ni Amara sa maliit niyang apartment, halos hindi niya maalis sa isip ang mga nangyari sa opisina. Lahat ng masakit na salita, ang malamig na tingin ni Gideon, at ang pagkapahiya niya ay parang ulap na hindi maalis sa kanyang isipan. Naupo siya sa sahig, tahimik, nakayuko, hanggang sa mapadako ang tingin niya sa ilalim ng kanyang higaan. Doon nakalagay ang kahong-kahoy na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa tuwing nakikita niya ito, nag-aalangan siyang muling alalahanin ang mga nakaraan. Subalit ngayong gabi, parang may nagtulak sa kanya na muling halongkatin ang mga alaala ng kanyang lola. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Malamig ang kahoy sa kanyang mga kamay, at ang bawat ukit sa ibabaw nito ay tila mga bakas ng panahon. Binuksan niya ang takip, at naroon pa rin ang mga gamit na iniwan ng kanyang lola. Ang mga lumang larawan, ang punit-punit na notebook na punong-puno ng mga guhit at code, at ang isang maliit na envelope na may selyo. Sa likod ng envelope, nakasulat sa sulat kamay ng kanyang lola ang, "Amara anak, kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng lakas ng loob, basahin mo ito." Hindi niya alam kung handa na siya, ngunit ngayon, tila iyon na lamang ang natitirang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Binuksan niya ang envelope at dahan-dahang binasa ang mga laman nito. Ang unang piraso ng papel ay tila bahagi ng isang sulat mula sa isang taong hindi pamilyar kay Amara. Nakasulat dito, "Mahal kong Amara, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang lihim ng iyong pinagmulan. Ang iyong ama, si Dr. Langston Hale, ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang henyo, isang scientifico na nakadiskubre ng bioalgorithmic computing. Ngunit ang kanyang mga imbensyon ay hindi lamang teknolohiya. Ito'y nakatali sa iyong pagkatao." Napahinto si Amara. "Si Dr. Langston Hale? Siya ang aking ama?" Bulong niya sa sarili, ngunit walang makakasagot. Ipinasya niyang ituloy ang pagbabasa. Ipinaglihi ka sa panahon ng isang underground research project, isang proyekto na tumutok sa genetic enhancement gamit ang bioalgorithmic computing. Ang layunin ng iyong ama ay hindi lamang makalikha ng teknolohiyang makakatulong sa sangkatauhan, kundi pati na rin ang iangat ang mga limitasyon ng utak ng tao. Ngunit alam naming delikado ito. Labag ito sa bioethics law ng Amerika, at ang lahat ng impormasyon ukol dito ay kailangang maitago. Ikaw, Amara, ay isang biological codekeeper. Ang iyong talino, ang iyong memory recall, lahat ng ito ay resulta ng eksperimento. Subalit, sa oras na malaman ng mundo ang iyong pagkatao, malalagay ka sa panganib. Hindi alam ni Amara kung maniniwala siya. Ang kanyang mundo, na dati umiikot lamang sa paglilinis ng sahig at pag-aaral ng code sa mga libreng online courses, ay biglang tila lumiit at sumikip. Paano ito nangyari? Bakit hindi ito sinabi ng kanyang lola noon pa? Hawak ang lumang notebook, inisa-isa niya ang mga pahina nito. Doon niya muling nakita ang mga code na dati hindi niya maintindihan. Pero ngayon, tila unti-unti na itong nagiging malinaw. Ang mga linya ng algorithm ay hindi lamang random na mga numero at letra. Ito'y may pattern, may kahulugan. Naalala niya ang mga panahon kung saan tinuturuan siya ng kanyang lola ng simpleng mathematics, at kung paanong lagi itong sinasabing, "Amara, ang mga numero ay tulad ng mga salita. Kapag natutunan mong basahin ang mga ito, maiintindihan mo ang mundo." Sa gitna ng mga pahina,
natagpuan niya ang isang diagram. Nakapaloob dito ang ideya ng isang bioalgorithm na nagpapalakas ng neural pathways. Ito ba ang ibig nilang sabihin? Tanong niya sa sarili. Ito ba ang dahilan kung bakit natutunan kong intindihin ang mga code nang hindi ko alam kung saan ko ito natutunan? Sa kabila ng gulong-gulo niyang isipan, may isang bagay siyang naramdaman. Hindi takot, kundi tapang. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang dahilan kung bakit tila may kakaiba sa kanyang memorya, sa kanyang kakayahan. At ngayon, kahit pa itinatago niya ang kanyang pinagmulan, alam niyang may dala siyang malaking responsibilidad. Lola, pabulong niyang sinabi habang hawak ang notebook. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit itinago mo ito? Ngunit wala nang sasagot sa kanya. Alam niyang ang mga sagot na hinahanap niya ay hindi na maibibigay ng nakaraan. Kailangan niyang hanapin ang mga ito sa kanyang sariling lakas ng loob at talino. Nang muling isara ni Amara ang kahon, may bagong direksyon siyang naramdaman. Hindi na siya basta janitress. Hindi na lamang siya simpleng trainee. Siya ay si Amara Villapana, anak ng isang siyentipiko, isang taong may likas na talino, at isang individual na may kakayahang baguhin ang takbo ng teknolohiya. Ngunit kasabay ng bagong tapang na iyon, alam niyang kailangan niya pa ring mag-ingat. Sapagkat ang lihim na ito, kapag nalaman ng iba, ay maaaring magdala ng panganib. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kinabukasan, matapos niyang muling buksan ang kahong-kahoy ng kanyang lola, bumalik si Amara sa opisina ng Griffith Systems. Tumungo siya sa janitorial closet kung saan nakatabi ang kanyang mga kagamitan sa paglilinis. Nang makita siya ng ibang janitor, ilang sandali silang nagkatitigan. Si Joseph, na madalas niyang kasabay sa break, ay parang gustong magtanong ngunit hindi rin makapagsalita. Amara, bulong ni Joseph habang inaayos niya ang mop sa lalagyan. Bakit ka bumalik? Ang dami ng... Alam mo na, chismis. Hindi mo na kailangang tiisin iyon. Napangiti si Amara ng mahina. Joseph, minsan, mas mabuti pang harapin ang mga bagay kaysa magtago. Pinulot niya ang basahan at balde. Basta, kaya ko to. Sa paglalakad niya sa hallway, naririnig niya pa rin ang mga bulong-bulungan. Nandito na naman si Miss Engineer, natatawang sabi ng isang empleyado. Baka may bagong magic algorithm ulit siyang ipakita. Tumahimik si Amara, hindi lumilingon, ngunit ramdam niya ang bawat salitang parang kutsilyo sa kanyang likod. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa trabaho. Pinunasan niya ang conference room tables, nilinis ang glass doors, at sinigurong maayos ang bawat sulok ng opisina. Alam niyang kahit anong gawing mali ng iba, kailangang maayos pa rin ang gawa niya. Isang hapon, napansin ni Gideon na muling naglilinis si Amara sa labas ng kanyang opisina. Ilang araw niya na itong napagmamasdan mula nang bumalik ito sa janitorial team. Hindi niya maalis sa isipan ang tanong, bakit pa siya bumalik? Alam niyang dinudurog ito ng mga chismis. Pero bakit hindi ito sumusuko? Nang hindi na makatiis, pinatawag niya si Amara. Amara, sabi ni Gideon nang magharap sila. Nakatayo si Amara sa harap ng kanyang mesa, hawak pa rin ang basahan. Pwede ba kitang makausap? Opo, sir, sagot ni Amara, ngunit hindi siya tumingin sa kanya ng diretso. Bakit ka bumalik? Tanong ni Gideon. Alam mo namang may mga taong hindi tumitigil sa paninira sa'yo. Hindi mo kailangang tiisin ito. Hindi po lahat ng tao ay may kakayahang umalis, mahinang sagot ni Amara. Kailangan ko pa rin po ng trabaho, sir. At kahit ano pa ang sabihin nila, basta maayos ko po ang trabaho ko, alam kong ginawa ko ang tama. Natahimik si Gideon. Sa puntong iyon, hindi niya malaman kung magpapakumbaba ba siya o magtatanong pa ng mas malalim. Pero bago siya makapagsalita, tumingin si Amara sa kanya. Seryoso na ngayon ang ekspresyon. Sir, kung wala na po kayong ibang sasabihin, babalik na lang po ako sa trabaho. Tumalikod si Amara. Hawak pa rin ang kanyang gamit at iniwan si Gideon na nag-iisip ng malalim. Ilang araw ang lumipas, tila walang nagbago sa paligid. Ngunit biglang nakatanggap si Gideon ng isang email mula sa HR.
Nagbitiw na si Amara. Nakasulat sa resignation letter niya ang maikli ngunit malinaw na paliwanag. Maraming salamat sa oportunidad, ngunit nararamdaman kong hindi na ito ang tamang lugar para sa akin. Kasama ng sulat, may isang attachment na ikinagulat ni Gideon. Isang blueprint na naglalaman ng pamilyar na algorithm na dati nang pinoproblema ng buong R&D team. Agad niyang tinawag ang CTO, si Marcos. Marcos, tingnan mo ito, sabi niya habang ipinapakita ang dokumento. Nagtaka si Marcos. Saan mo nakuha ito? Iniwan ni Amara sa resignation letter niya. Ano sa tingin mo? Mabilis na pinag-aralan ni Marcos ang blueprint. Sa una, hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit habang binubusisi niya ang bawat bahagi, unti-unti siyang napanganga. Sir, ito ang kulang na piraso sa Project Halcyon. Project Halcyon? Tanong ni Gideon. Matagal nang hindi binabanggit ang proyektong iyon. Ang Project Halcyon ay isang global AI protocol na may potensyal na baguhin ang mundo ng teknolohiya. Ngunit sa kabila ng lahat ng resources at oras na ininvest dito, hindi nila mahanap ang tamang sequence upang maayos itong tumakbo. Laging may isang error, isang bug na hindi nila mahanap ang solusyon. Ngunit ang blueprint na ito, ang iniwang blueprint ni Amara, ay tila ang nawawalang bahagi. Paano niya ito nagawa? Bulong ni Marcos, bakas ang paghanga sa boses niya. Hindi makasagot si Gideon. Sa kanyang isip, bumalik lahat ng mga eksenang nakita niya si Amara sa opisina. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa mga whiteboard equations, ang paraang tila madali lang sa kanya ang mga problemang hindi maabot ng iba. Naintindihan niya ngayon kung bakit may kakaiba kay Amara. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Gideon. Bakit hindi niya sinabi ang totoo? Habang nagmamasid sa mga tao sa paligid niya, tahimik na nagpa siya si Gideon na hanapin ang sagot. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento. At kahit na umalis na si Amara, ang iniwang blueprint ay naging isang paalala na minsan, ang pinakamalaking yaman ay hindi nakikita ng mata. At ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang kakayahang baguhin ang takbo ng mundo. Lumipas ang ilang araw matapos matanggap ni Gideon ang resignation letter ni Amara, ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga iniwang salita ng dalaga. Maraming salamat sa oportunidad, ngunit nararamdaman kong hindi na ito ang tamang lugar para sa akin. Sa isang banda, naiintindihan niya ito. Pero sa kabilang banda, parang may mas malalim pang dahilan sa likod ng pag-alis ni Amara. Naging tahimik si Gideon, hindi tulad ng dati niyang aktibong pakikilahok sa mga meeting at proyekto. Sa tuwing may nagtatanong kung bakit tila wala siya sa sarili, simpleng pagod lang ang kanyang sagot. Ngunit sa kanyang isip, unti-unting nabubuo ang tanong na hindi niya maialis. Nasaan na si Amara? Hindi siya mapalagay. Ilang beses siyang dumaan sa dati nitong workstation, nagbabaka sakaling baka bumalik ito. Inutusan niya ang kanyang assistant na kumustahin ang dating supervisor ni Amara, ngunit wala silang makuhang sagot. Wala nang nagbabalik ng impormasyon. Parang bigla na lang itong naglaho. Hannah, sabi ni Gideon sa kanyang private secretary isang umaga. Alamin mo kung nasaan si Amara. Kunin mo lahat ng records, resignation letter, old files, anumang pwedeng magbigay ng lead. Ngunit matapos ang ilang araw ng pag-aanalisa at pagsisiyasat, walang nakuhang kahit ano si Hannah. Wala na rin sa system ang dating work contact ni Amara. Ang huling address na nai-record ay ang maliit na apartment sa Brooklyn. Ngunit nang puntahan nila ito, wala nang nakatira doon. Ang landlord ay nagsabing iniwan ni Amara ang lugar nang hindi man lang nag-iwan ng forwarding address. Sir, wala po tayong makitang kahit anong trace. Wala po siyang online presence, walang aktibong social media. Parang biglang nawala, sabi ni Hannah. Hindi pwedeng ganito, sagot ni Gideon, malalim ang buntong hininga. Alam niyang may paraan para hanapin ito. Hanapan mo ng private investigator. Sabihin mong hanapin nila siya. Ilang linggo ang lumipas at hindi rin nakakita ng sagot ang mga investigator. Sa kabila ng kanilang access sa records at resources, ang sagot nila kay Gideon ay palaging pareho.
Sorry, Mr. Albrecht. Wala kaming makita. Parang nawala siya sa mapa. Si Gideon, na dati kilala sa pagiging determinado at laging may kontrol, ay nagulat sa sarili. Hindi pa siya nawawalan ng pag-asa dati, pero bakit tila ang paghahanap na ito ay parang isang labirinto na walang wakas? Isang umaga, pagpasok niya sa opisina, natagpuan niya ang isang maliit na sobre sa kanyang mesa. Walang nakasulat sa labas nito. Agad niyang binuksan at nakita ang isang simpleng sulat. Kilala niya agad ang sulat kamay. Ito ay kay Amara. Kapag handa na ang mundo, doon mo ako ulit makikita. Tila ba ang bigat ng mundo ay bumagsak sa kanyang balikat habang binabasa ito? Ano ang ibig sabihin nito? Anong uri ng paghahanda ang tinutukoy ni Amara? Ang sulat ay parang paalam, ngunit hindi rin. Isang pangako na hindi malinaw kung kailan o paano matutupad. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, ginawa ni Gideon ang tanging bagay na alam niyang makapagbibigay linaw sa kanyang isipan. Kinuha niya ang blueprint na iniwan ni Amara at sinimulang pag-aralan ito ng mas malalim. Hindi siya programmer, ngunit alam niya ang halaga ng algorithm na iniwan nito. Kaya't nagsimula siyang maghanap ng mga eksperto, mga developer, na may kakayahang mag-decrypt ng mas malalalim na layer ng code. Sir, itong algorithm na ito, parang ito ang nawawala sa Project Halcyon, sabi ni Marcus, ang CTO ng Griffith Systems. Kung mai-integrate natin ito ng maayos, hindi lang tayo makakagawa ng mas matalinong AI, pero posible rin nating mabuo ang unang global AI protocol na kayang mag-adapt sa anumang environment. Gawin natin, sagot ni Gideon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Inutos niyang magtayo ng isang special team na tututok lamang sa algorithm na iniwan ni Amara. Sa kabila ng kanyang personal na kalungkutan, pinilit niyang ituon ang sarili sa proyekto. Isang bagong simula, isang bagong paraan upang bigyang hustisya ang iniwang gawain ni Amara. Habang tumatagal, naging mas malinaw ang halaga ng blueprint. Natagpuan nila ang tamang sequence ng codes na magpapagana sa Halcyon Protocol. Mula sa isang matagal ng stalled na proyekto, unti-unti nitong nakuha ang atensyon ng tech world. Si Gideon, na palaging nasa harap ng camera upang mag-announce ng bagong breakthroughs, ay muling naging sentro ng industriya. Ang Griffith Systems ay muling itinaas bilang isa sa mga nangungunang tech companies sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ni Gideon ang kawalan. Ang bawat press conference, bawat recognition na natatanggap niya ay tila may kulang. Sa tuwing babalikan niya ang sulat ni Amara, natitigil siya sa tanong, paano kung makita ko ulit siya? Kapag sinabi niyang, kapag handa na ang mundo, ano kaya ang ibig sabihin niya? Sa mga gabing tahimik, habang nakatingin siya sa skyline ng New York mula sa kanyang opisina, naaalala niya ang araw na una niyang nakita si Amara. Ang tahimik na babaeng naglilinis ng whiteboard, tila malalim ang iniisip. Naisip niya, hindi ba't ito ang parehong babae na nagbigay sa kanya ng blueprint na nagdala ng tagumpay sa buong kumpanya? Hindi ba't ito ang parehong babae na nagparamdam sa kanya ng higit pa sa trabaho, higit pa sa pagkamit ng goals? Si Gideon ay tuluyang naging tahimik, ngunit hindi ito dahil sa pagkawala ng gana. Ito'y dahil sa malalim na pag-iisip at paghahanda, sapagkat alam niya na ang mga salita ni Amara ay hindi lamang isang paalam. Ang mga ito ay pangako na may darating na mas malaki pa. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa panahong iyon, unti-unting napansin ng tech world ang pag-usbong ng isang bagong player sa industriya. Isang kumpanyang tinatawag na Celestina Systems. Sa una, halos walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Ang tanging balita lamang ay may bagong breakthrough sa AI technology na hindi pa nagagawa ng mga malalaking kumpanya gaya ng Griffith Systems, Google o IBM. Ngunit sa kabila ng lahat ng haka-haka, wala pa ring sumisilip kung sino ang founder. Hindi naglabas ng kahit anong personal na impormasyon ang kumpanya. Ang tanging lumalabas sa press releases ay mga resulta ng kanilang innovations. Pinakamabilis na natural language processor, pinaka-advanced na machine learning algorithm, at quantum computing frameworks
na tila mahirap pantayan ng iba. Naging usap-usapan ito sa buong industriya. Lahat gustong malaman. Sino ang nasa likod ng Celestina Systems? Hanggang sa dumating ang Global AI Summit sa Singapore, isang prestihiyosong kaganapan kung saan nagtitipon-tipon ang pinakamalalaking pangalan sa mundo ng teknolohiya. Ang summit na ito ay hindi lamang simpleng conference. Ito'y isang pagkakataon para sa mga leader ng industriya na ipakita ang kanilang mga bagong produkto at ideya, at para sa mga kumpanya na maipakilala ang kanilang mga visionaries. Kaya nang inanunsyo na ang founder ng Celestina Systems ang magsasalita sa main event, halos hindi mapakali ang mga attendees. Sa wakas, malalaman na nila kung sino ang nasa likod ng misteryosong kumpanya. Noong gabing iyon, sa harap ng napakaraming tao, umakyat sa entablado ang isang babae. Mahaba ang kanyang itim na buhok na nakaayos sa simple ngunit eleganteng estilo, at ang kanyang suot na tailored navy blue pantsuit ay nagpapakita ng self-assurance. Nakatingin siya sa mga kamera at sa mga tao sa paligid. Marami ang napahinto sa kanilang ginagawa, natigilan sa kanyang presensya. May kung anong aura ng kapangyarihan at kalmado sa babaeng ito. Tumingin siya sa audience at ngumiti. "Good evening," simula niya. "I'm Amara Villapana, founder and CEO of Celestina Systems." Nagkatinginan ang mga tao. Ang pangalan ay tila bago sa karamihan, ngunit sa iilan, lalo na sa isang lalaking naroon sa audience, ang pangalan at mukha ay parang isang guni-guni mula sa nakaraan. Si Gideon, na naroroon bilang pangunahing tagapagsalita ng Griffith Systems, ay hindi makapaniwala. Ang babae sa entablado ay ibang-iba sa kilala niyang Amara. Wala na ang janitress na tahimik at laging nakayuko. Sa halip, naroon ang isang babaeng may tindig ng isang leader, ang boses ay puno ng kumpiyansa, at ang bawat salitang binibitawan ay parang may kakayahang baguhin ang takbo ng buong industriya. Nang matapos ang kanyang speech, pinagkaguluhan si Amara ng mga journalist. "Miss Villapana, paano mo nakuha ang ideya ng quantum computing AI framework?" tanong ng isa. "Miss Villapana, ano ang susunod na hakbang ng Celestina Systems?" tanong pa ng iba. Ngunit kahit sa harap ng ganitong uri ng atensyon, nanatiling kalmado si Amara. Ngumiti siya sa mga kamera, sumagot sa mga tanong, ngunit hindi siya nagbigay ng kahit anong personal na detalye. Ang tanging sinasabi niya ay tungkol sa kanyang vision para sa AI, kung paano ito dapat maging isang tool upang solusyonan ang mga global na problema, sa halip na maging isang banta sa mga tao. Sa bawat sagot niya, lalong tumataas ang paghanga ng mga tao sa kanya. Sa bawat salita, mas lumalalim ang pagdududa ni Gideon. Matapos ang main event, nakakita ng pagkakataon si Gideon na makausap si Amara. Lumapit siya habang ini-interview pa rin ito ng media. Nang makita siya ni Amara, bahagyang kumurap ito, ngunit agad bumalik sa kanyang composed na mukha. "Mr. Albrecht," sabi niya, malumanay. "Amara," tugon ni Gideon, hindi inaalis ang tingin sa kanya. "I need to talk to you, privately." Ngumiti si Amara sa mga kamera, pagkatapos ay tumingin sa isang assistant. "I'll be back shortly," sabi niya sa mga media. Pagkatapos ay sumama siya kay Gideon papunta sa isang tahimik na bahagi ng venue. Nang sila'y mag-isa na, tumayo silang magkaharap. Walang salita sa loob ng ilang segundo. Si Gideon, na dati sanay na kontrolin ang bawat sitwasyon, ay tila naguluhan. Si Amara naman, na noon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya, ay may matibay na tingin na parang sinasabi, "Hindi na ako ang dating kilala mo." "Hindi ako makapaniwala," simula ni Gideon. "Hindi ako makapaniwala na ikaw ang nasa likod ng Celestina Systems." "Why not?" tanong ni Amara, tahimik ngunit may bigat ang boses. "Dahil janitress lang ako nun?" Hindi agad nakasagot si Gideon. Alam niyang may bahid ng katotohanan sa sinabi nito, pero hindi niya kayang aminin. "Amara, why didn't you tell me?" tanong niya sa wakas. "You left, you disappeared, and then you became this." "I told you before, Gideon," sagot ni Amara. "I had to go where I could build something of my own. I had to wait until the world was ready to see who I really am."
Sa puntong iyon, naramdaman ni Gideon ang bigat ng lahat ng mga pagkakataong nasayang. Ang mga oras na hindi niya tinanong si Amara, ang mga sandaling nag-alinlangan siya sa kakayahan nito. At ngayon, narito na siya. Hindi na isang janitress, kundi isang powerhouse sa mundo ng AI. Sa kabila ng lahat ng iyon, si Amara ay hindi nagbago sa isang bagay. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga paniniwala, ang kanyang pagnanais na makagawa ng pagbabago. "I didn't realize what you were capable of," sabi ni Gideon. Bahagyang bumaba ang boses niya. "I know," sagot ni Amara. "But now you do." Ilang araw pagkatapos ng summit, nagtawag ng closed-door meeting si Gideon sa headquarters ng Griffith Systems. Isang simpleng email ang natanggap ni Amara. "Amara, I would like to meet with you. Just us. No media, no press, no staff." Walang ibang detalye, ngunit sapat na iyon upang mabuo sa isip ni Amara ang mensahe. Nais ni Gideon na mag-usap sila ng pribado, walang anumang balakid o ingay mula sa labas. Sa araw ng kanilang usapan, ang tensyon ay damang-dama mula pa lang sa pagpasok ni Amara sa executive floor. Napansin niya na walang ibang tao sa hallway patungo sa main boardroom. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kanyang hakbang at ang mahinang ugong ng air conditioning ang maririnig. Nang binuksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang maliit na round table na may 2 upuan. Si Gideon ay nakaupo na roon, tahimik at tila seryoso ang muka. Agad siyang tumayo nang makita si Amara. "Thank you for coming," bunggad ni Gideon. Hinila niya ang isa sa mga upuan para sa kanya. "I appreciate it." Ngumiti si Amara ng kaunti, ngunit nanatili ang kanyang professional demeanor. "What's this about, Gideon?" tanong niya, hindi na nagpaikot-ikot. Tahimik lang si Gideon ng ilang sandali, tila iniisip ang tamang paraan ng pagsisimula. Sa wakas, tumingin siya ng diretso kay Amara. Ang kanyang mukha'y bakas ang isang bihirang emosyon. Pag-amin. "I owe you an apology," bungad niya. Ang boses niya ay mababa, halos pabulong, ngunit bawat salita ay puno ng bigat. 3 years ago, I didn't stand by you when I should have. I let others question your capabilities, your integrity. I let fear dictate my actions." "Fear?" tanong ni Amara, bahagyang nagtataas ng kilay. Hindi niya inasahan na maririnig ito mula sa isang tao na kilala sa pagiging malakas at walang takot. "Yes," sagot ni Gideon, huminga ng malalim bago magpatuloy. "I was afraid that if I supported you openly, I'd lose the respect of the board. They were questioning you, your credentials, and I didn't defend you the way I should have. I took the easier path, and for that, I am deeply sorry." Si Amara ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga matay nakatingin lamang kay Gideon, tila binabasa ang kanyang sinseridad. Hindi niya agad sinagot ang mga salita nito. Sa halip, iniabot niya ang isang maliit na device mula sa kanyang bag. Isang compact, minimalist na tablet. Pinindot niya ito at isang hologram ang lumitaw sa gitna ng mesa. Ang hologram ay isang prototype ng isang bagong AI. "This," sabi ni Amara habang tinitingnan niya si Gideon, "is Gideon X." Napalunok si Gideon sa narinig. "You named it after me?" tanong niya, halatang nagulat. Tumango si Amara. "Yes, it's an AI built with empathy, humility, and logic. Traits I saw in you, even when I was just a janitress cleaning whiteboards." Hindi ka agad nakasagot si Gideon. Tinitigan niya ang hologram, isang interactive interface na nagpapakita ng dynamic responses. Ang prototype ay sumasagot sa mga tanong gamit ang tono at ugaling tila isang tao ang kausap. Hindi lang ito bastang automated responses. Ang mga sagot nito ay parang may malalim na pag-unawa sa nararamdaman ng kausap nito. "It's still a work in progress," paliwanag ni Amara. "But the core design was inspired by what I saw in you. Someone who, despite his fears, has the capacity to care and lead with integrity." "Amara," bunggad ni Gideon, ngunit hindi niya agad natapos ang sasabihin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang mas higit pa ang halaga ni Amara kaysa sa kanyang iniwang blueprint o mga natutunan mula sa training.
Naintindihan niya na hindi lamang ito isang prodigy ng teknolohiya, kundi isang tao na marunong magpatawad at muling bumuo ng tiwala. Huminga siya ng malalim. "I don't know what to say," sabi niya. "I've made so many mistakes." "I'm not looking for excuses, Gideon," putol ni Amara. "What I want to see is if you've learned from those mistakes." Tumango si Gideon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit kay Amara. "I have," sagot niya. Ang boses niya'y puno ng sinseridad. "And I'm sorry, not just as a CEO, but as a man who should have stood by someone he believed in." Tumingin si Amara sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon mula noong araw na iniwan niya ang Griffith Systems, naramdaman niya ang totoo at walang halong pag-amin mula kay Gideon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang mga bulong-bulungan, ang pag-iwas nito, at ang kanyang sariling pag-alis, narito siya ngayon, nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. "Mabigat ang mga nangyari noon," sabi ni Amara. "But what's done is done. What matters now is what you'll do moving forward." "I won't make the same mistake again," sagot ni Gideon, at sa puntong iyon, alam ni Amara na seryoso siya. Sa maliit na boardroom na iyon, walang press, walang board members, at walang iba pang distraction, nagkaroon ng tahimik, ngunit makapangyarihang muling pagkakaunawaan. Hindi pa rin malinaw kung ano ang mangyayari sa hinaharap para sa kanilang dalawa. Ngunit sa sandaling iyon, nagawa nilang buuin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa negosyo. Isang bagong pundasyon ng tiwala at paggalang. Isang malaking World Tech Forum ang ginanap sa Geneva, kung saan libu-libong leader, siyentipiko, at teknolohiya enthusiast ang nagtipon-tipon upang talakayin ang hinaharap ng artificial intelligence at biotechnology. Doon unang inihayag ni Amara ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ibinunyag sa publiko. Sa gitna ng entablado, sa harap ng mga pinakamagagaling na tagapagsalita at manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo, tumayo siya na may dalang bagong lakas ng loob. "Good morning," bati niya, at ang mga ilaw ng kamera ay tumutok sa kanyang mukha. "Today, I am here not just as the founder of Celestina Systems, but as someone whose existence challenges what we think we know about humanity and technology." Tahimik ang buong audience. Walang gumagalaw, walang umuubo. Si Amara ay hindi lamang basta CEO, siya na ang naging mukha ng teknolohikal na pagbabago. Ngunit ngayon, may sasabihin siya na hindi pa alam ng lahat. "I am a product of an underground research experiment," anunsyo niya. Narinig ang marahang bulungan sa mga hanay ng upuan, ngunit si Amara ay nanatiling kalmado. "My father, Dr. Langston Hale, was one of the pioneers of bioalgorithmic computing. He worked in secret, developing a way to enhance human intelligence through bioalgorithmic integration. I was conceived as part of that project." Nagpatuloy siya, dahan-dahan. Ang bawat salita ay tila may bigat. "My mind was designed, yes, designed, to process complex information beyond the average human capacity. I was given the ability to recall, to compute, to understand at a level that most would call unnatural. But I am still human. And my journey from a small town in Zambales, as the daughter of a healer, to this very stage is proof that even those of us who are different can contribute something extraordinary to the world." Napatigil ang bulungan. Ang ilang mga tagapakinig ay nagtaas ng kanilang mga kamay upang magtanong, ngunit sinanyasan sila ni Amara na makinig muna. "I know what you're thinking. Does this make me less human? Am I the future of human evolution, or just an experiment that went too far? That is the question I want us to discuss today. Because the line between AI, biotechnology, and humanity is becoming thinner every day. And I am that line." Pagkatapos ng kanyang talumpati, sumiklab ang debat sa buong forum. Ang mga ethical questions tungkol sa paggamit ng bioalgorithms sa tao ay naging mainit na paksa. May mga nagsasabing ito'y isang natural na progreso ng teknolohiya, ngunit may iba namang kinwestiyon ang moralidad ng ganitong eksperimento. Gayunpaman, sa kabila ng kontrobersya,
nanatiling kalmado si Amara. Tinanggap niya ang lahat ng opinyon at ginamit ito bilang pundasyon ng isang mas malawak na diskusyon ukol sa pagkakakilanlan ng tao sa mundo ng mabilis na nagbabagong teknolohiya. Nang sumunod na araw, dumating ang mga kinatawan mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Lumapit sila kay Amara, dala ang mga dokumento at proposal na naglalayong gawing opisyal na consultant ng gobyerno si Amara para sa kanilang bagong AI initiatives. Ngunit hindi agad sumang-ayon si Amara. Tumayo siya ng diretso at tumugon, "I appreciate the offer, but I must maintain my independence. My vision is not for one government or one corporation to hold all the power. It is for technology to be used equitably, to serve the many, not just the few." Sa kanyang desisyon na manatiling independent, lalo siyang naging simbolo ng diversity at genius mula sa grassroots. Pinuri siya ng mga manggagawa sa tech community, ng mga minority innovators, at ng mga kabataang nangangarap na makapasok sa larangan ng teknolohiya. Nakilala si Amara hindi lamang bilang isang prodigy o isang designed mind, kundi bilang isang tao na nagtulak sa mga tao na muling isipin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging makatao at makabago. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya, hindi kailanman itinuring ni Amara na kahihiyan ang kanyang pinagmulan. Sa halip, ginawa niya itong patunay na ang kinang at katalinuhan ay maaaring manggaling mula kahit saan, kahit sa mga lugar at taong hindi inaasahan. Si Amara Villapana, ang dating janitress na naging isang innovator, ay naging kwento ng inspirasyon para sa lahat ng tao sa mundo. Isang paalala na ang tunay na kahulugan ng pagiging makatao ay hindi nasusukat sa kung paano ka ipinanganak, kundi kung paano mo ginamit ang buhay na ibinigay sa'yo upang makagawa ng pagbabago. Lumipas ang mga taon at sa gitna ng matagumpay na karera at mga personal na paglalakbay, sina Gideon at Amara ay muling nagtagpo, hindi lamang bilang mga individual na may kanya-kanyang layunin, kundi bilang mga taong handang magbahagi ng kanilang tagumpay upang tulungan ang iba. Nagbunga ng bagong simula ang kanilang mga natutunan mula sa kanilang paglalakbay sa Griffith Systems, sa pag-angat ni Amara sa industriya, at sa muling pagkikita nila sa Singapore. Pinili nilang hindi lamang mag-focus sa kanilang sariling negosyo, kundi magbigay ng oportunidad sa mga kabataang walang kakayahan ngunit may pangarap. Minsan, hindi sapat ang galing at talento, sabi ni Amara habang kausap si Gideon sa kanilang opisina sa Manila. Kung walang magbibigay ng tulong o magbubukas ng pinto, maraming bata ang hindi makakatupad ng pangarap nila. Alam mo iyon. Tumango si Gideon, tinititigan ang blueprint ng plano nilang proyekto. "That's why we're doing this," sagot niya. "We'll create something that lasts, a foundation that can really change lives." Naging bunga ng kanilang paniniwala ang Mind Beyond Borders, isang joint foundation na naglalayong magturo ng coding, AI basics, at robotics sa mga kabataang mahihirap sa buong mundo. Ngunit ang unang focus ng kanilang programa ay sa Pilipinas. Gamit ang resources mula sa Griffith Systems at Celestina Systems, nagsimula silang mag-organisa ng mga libreng workshops sa Zambales, kung saan ginugol ni Amara ang kanyang kabataan. Ang unang batch ng kanilang students ay kinabibilangan ng mga batang mangingisda, anak ng magsasaka, at mga batang natutulog sa kalye. Isang araw habang nagbigay ng opening speech si Amara sa unang coding workshop, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad at ang init ng inspirasyon. Ang coding ay hindi lang para sa mga mayayaman, sabi niya. Ang teknolohiya ay dapat maabot ng bawat bata, saan man sila galing. Ang utak natin, ang imahinasyon at likas na talino, ang pinakamahalagang resource na meron tayo. Nagpatuloy si Gideon. When we were building Griffith Systems, I used to think that it was all about making the best product, being the most innovative. But now I realize it's about making the best opportunity for everyone. Mula sa workshop, lumawak ang kanilang misyon. Ang kanilang joint foundation ay hindi lamang nagbigay ng mga libreng klase. Nagtayo rin sila ng mga library at computer labs, nag-sponsor ng mga scholarship, at nagdala ng mga volunteer mentors mula sa buong mundo.
Ang impact nito ay ramdam hanggang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at nagsimula ring magbukas ng ganitong programa sa ibang developing countries. Pagkatapos ng matagumpay na pagsisimula ng kanilang foundation, nagpasya si Amara at Gideon na gawing mas personal ang kanilang commitment. Nag-organisa sila ng isang pribadong seremonya sa Zambales, sa ilalim ng isang malaking puno kung saan madalas umupo si Amara noong bata pa siya. Ang seremonyang ito ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Si Gideon, suot ang isang tradisyonal na barong, ay tila higit pa sa isang CEO. Siya ay isang lalaking natutong makinig, magtiwala, at magmahal. Si Amara, sa kanyang puting Filipiniana, ay isang simbolo ng lakas, talino, at kababaang loob. Amara, wika ni Gideon habang hinahawakan ang kanyang kamay, "You've taught me to see beyond titles, beyond accomplishments. You showed me what it means to fight for something greater than ourselves." And gumiti si Amara. "Gideon, you've proven that even the most guarded hearts can learn to love. And together, I know we can do so much more." Naging emotional ang seremonya kahit napakasimple ng setting. Ilang piling kaibigan, kapamilya, at mga batang natulungan nila ang saksi sa kanilang sumpaan. Sa ilalim ng lilim ng punong iyon, sa bayan ng Zambales, naging isa ang kanilang mga pangarap at pangako. Hindi nagtagal, ginamit nila ang ilan sa kanilang resources upang ipatayo ang Villapania Tech School. Ang paaralang ito ay itinayo para sa mga batang Pilipinong nais matutong mag-code, matutong mag-develop ng AI applications, at makapasok sa larangan ng robotics. Ang Villapania Tech School ay naging kauna-unahang community-based tech school sa bansa na may curriculum na akma sa modernong industriya, ngunit nananatili sa abot-kayang halaga para sa mga lokal na mag-aaral. Sa pagbubukas ng paaralan, nagbigay ng talumpati si Gideon. "This school is not just about coding or robotics. It's about building a future where anyone, regardless of their background, can shine. It's about giving every child the chance to find their potential." Sumagot si Amara. "Our stories, mine and Gideon's, are proof that no matter where you start, no matter how small or insignificant you feel, there is greatness within you. You just need someone to believe in you." Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon ang kwento nila sa buong mundo. Ang dating janitress at ang bilyonaryong CEO, parehong may sugat mula sa nakaraan, ay nagawang lumaban at magtagumpay. Hindi lang ito kwento ng pag-ibig. Ito'y kwento ng pagkilala sa sarili, ng pagpupursige sa gitna ng mga hamon, at ng pagbuo ng makabuluhang pagbabago. Sa huli, napatunayan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o titulo, kundi sa kung paano mo ginamit ang iyong pagkakataon upang pagandahin ang mundo para sa iba.